Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay ika-4 na linggo sa panahon ng Adbyento, ang ating ikapitong Misa de Gallo sa karangalan ng Mahal na Birheng Maria para sa paghahanda ka sa kapanganakan ng Panginoong Heso Kristo. Kaysa po ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog sa Mahal na Birhen para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, Ikaw ang makapangyarihang salita na sa amin lahat ay lumikha. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, Ikaw ang nagkatawang taong salita na sa aming lahat ay nagligtas sa aming mga sala. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, Ikaw ang salitang gumagabay upang kaming lahat sa iyong langit ay makarating sa katapusan ng buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinulungan niya. Pinupuri ka namin, inarangan ka namin, sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, nasasalamatan ka namin.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Huda, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa ng una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng Haring Yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas, sapagkat ang Haring Yaon ay kikilalanin ng buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kirubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong takas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila. Pagmasdan mo kami mula sa itaas. At ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagomo't iyong pinalakas. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan, yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kamit, di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit, aming pupurihin ang iyong pangalan.
Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, "Ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban, ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin." Sinabi muna niya, "Hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan." Sa kaniya sinabi, "Narito ako upang tupdin ang iyong kalooban." Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili, at iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, naggagalak sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming. Ngayon po ay ikapitong umaga na ng ating paghahanda sa 9 na araw para sa kapanganakan ng Panginoon. Malapit na po ang Pasko. At nagkataong ang araw na ito ang siya ring ika-4 na linggo sa panahon ng Adbyento, sa panahon ng paghahanda sa pagdating ng manunubos. Kaya nga mapapansin ninyong may sindi na ang lahat ng mga kandila ng korona ng Adbyento. Lubos na ang liwanag na itinatanglaw sa atin ng korona, hudyat na paparating na at sisilang na ang ating tagapagligtas. Ang pagbasa po ngayong araw na ito ay nakatuon sa malaking kagalakan ng mga tao na ginawa ng Diyos ng kabutihan sa kanilang buhay. Bida ngayon ang magpinsang si Maria at si Elizabeth, isang napakatanda at isang batang-bata. Magpinsan, parehas buntis, parehas ginawa ng Diyos ng kadakilaan sa kanilang mga buhay. Matatandaan po natin na sa mga nakaraang araw, sa mga pagbasa, binati ng anghel si Zacarias at ipinangako na magkakaroon sila ng anak. Kahapon, binati ng anghel si Maria, sinabing magkakaroon siya ng anak at tatawaging Jesus. At mula sa anghel na ito, nabalitaan ni Maria na buntis si Elizabeth, ang kanyang matanda ng pinsan. Baog, matanda, ngunit naglilihi at buntis. Kaya nga sa pagbasa ngayong araw na ito, mapapansin ninyo ang isang paglalarawan ukol sa mahal na birhen. Bago ho kayo makatulog, pakinggan niyo muna are. Ang sabi dito ay si Maria ay nagmamadaling pumunta kay Elizabeth. Dito po sa Batangas ay may magandang salita na inilalarawan itong nagmamadali. Kung kayo taga Batangas, maunawaan niyo yung salitang nagkukumahog. Alam gahunay niyo yan. Yung nagkukumahog, mas mabilis yun sa nagmamadali. Yun. Nagising kayo ng kaunti, ano? Nagkukumahog si Maria. Ibig sabihin, talagang pandalas na siyang nagpunta kay Elizabeth. Eh bakit? Tingnan ninyo ito. Si Elizabeth, sabi ng mga dalubhasa, mga 80, 90 anyos na. 80, 90 years old. Buntis. Sige nga, mangyari ito ngayon. 90 years old. Buntis. Anong gagawin ninyo? Tingnan ko kung hindi kayo pupunta doon. Kung yan ay inyong kabarangay, kung yan ay inyong kakilala, hindi kayo magmamadali rin pumunta. Eh bakit kayo pupunta? Chichismis kayo. Uusisain ninyo kung totoo. Aba, dubenta, buntis, di ba? Ay pupuntahan natin, titingnan natin kung totoo. Kung ito'y nangyari ngayon, at sa Pilipinas nangyari, nasa Guinness Book of Records ito, 90 na buntis. Yun ang pagkakaiba ni Maria sa atin. Si Maria, nagmamadali, hindi para tsumismis, hindi para makibalita. Si Maria ay nagmamadali dahil gusto niyang tulungan ang kanyang pinsan. Alam niya, delikado ang pagbubuntis. Mas delikado sa matanda na. Kaya itong si Maria, nagmamadaling pumunta kina Elizabeth para tulungan si Elizabeth sa kanyang pagbubuntis. Doon nakakabit kung paanong si Maria, kapag nangangailangan ka ng tulong,
nagmamadali ring sasaklolo sa iyo. May pangangailangan ka, tumawag ka sa mahal na Birhen, sapagkat siya'y nagmamadali ng pagtulong sa sino mang nangangailangang tumatawag sa kanya. At pagpunta ni Maria, anong daladala niya? Daladala niya ang tagapagligtas. Daladala niya sa kanyang sinapupunan si Jesus. Isang 15 anyos at isang 90 na parehas buntis. Parehas nagtataka sa ginawa ng Diyos. Kaya naman hindi natin maiaalis ang kwentuhan nitong magpinsan. Tingnan niyo ang usapan ng magpinsan. Sabi ni Elizabeth, pinagpala ka sa mga babae. Dito nang galing yung bahagi ng ating salita, ng ating dasal na Aba Ginoong Maria. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Galing yun sa mga salita ni Elizabeth. Ito ang kwentuhan ng magpinsan. Kailan po tayo huling nagkwentuhan na ang pinagkwentuhan ninyo'y ang Diyos? Kailan kayo huling nagkwentuhan na ang pinag-usapan ninyo ang kadakilaan ng Diyos na nangyari sa inyong buhay? Ay madalas kapag tayo nagkakakwentuhan, ang pinag-uusapan, ang kapitbahay. Ang pinag-uusapan, ang gobyerno. Ang pinag-uusapan ay di ang chismis ng magkakapitbahay. Tumulad tayo sa magpinsan. At yun ang panawagan ng pagbasa ngayong araw na ito. Paano nyo na ibabahagi ang Diyos sa inyong kapwa? Si Maria, napakaliwanag. Daladala niya si Jesus. Daladala niya ang mabuting balita. Dalang-dala niya ang kaligtasang ibinabahagi sa kanyang pinsan. Kailan tayo huling magkakausap at magkukwentuhan na ang pag-uusapan natin ay ang Diyos? Pag-uusapan natin ang kanyang kadakilaan sa atin. Hindi puro si Father ang pinag-uusapan. Kailan tayo magkukwentuhan na ang pinag-uusapan natin ay ang mga biyayang kaloob ng Diyos sa atin? Ngayong Pasko, anong pag-uusapan nyo habang kumakain kayo ng Noche Buena? Anong pagkukwentuhan nyo habang kayo magkakasalo ng inyong pamilya? Pagkukwentuhan nyo ba kung masarap ang spaghetti o hindi? Pagkukwentuhan nyo kung may lasa ang salad o hindi? Paanyaya mga minamahal, simulan uli nating pag-usapan ang Diyos. Simulan uli nating pagpulungan ang kadakilaan ng Diyos. Anong kakaibang kwento ng iyong Pasko ngayong darating? Anong kakaiba sa pagdiriwang ninyo ng Pasko? Lagi ko pong paanyaya kapag dumarating ang ganitong panahon, gawin mong kakaiba ang pagdiriwang ng Pasko. Dahil hindi mo alam kung sa susunod na Pasko, kasama mo pa ang iyong mahal sa buhay. Sino pong nakakasigurado na sa sunod na Pasko'y magkakasama pa kayo? Kaya nga, kung ikaw ay may galit sa iyong kapatid, kausapin mo. Pasko naman eh. Kung ikaw ay may tampo sa iyong magulang, puntahan mo. Pasko naman. Dahil ang diwa ng Pasko ay pagmamahalan. At ang mga taong puno ng pagmamahalan, ang siya lang may kakayahan na pag-usapan ang Diyos. Ang mga taong puspos ng pag-ibig sa kanilang puso, siyang may pagkakataon na ang pagpulungan ay tungkol sa kadakilaan ng Diyos. Si Maria at si Santa Elizabeth, pinag-usapan ang kadakilaan ng Diyos dahil sila'y puno ng pag-ibig. May takot, siyempre.
Si Maria bata pa, walang asawa, buntis. Si Elizabeth matanda na, manganganak, nakakatakot, pero puno ng pag-ibig. May problema tayo. May mga pinagdadaanan tayo. May mga isipin sa buhay. Pero kapag puno ka ng pag-ibig, mapupuspos ng kadakilaan ng Diyos ang papalit sa iyong mga paghihirap. Mga minamahal, ngayong Kapaskuhan, ibahagi si Kristo sa kapwa. Punuin ang sarili ng pag-ibig upang mamutawi at mapuspos din tayo ng pag-ibig at kadakilaan ng Diyos. Mapapansin ninyo ang ating Belen. Huwag ho kayong maiiwan sa kaisipang, ay maganda ang Belen, kakaiba. Ay kakaiba ang Belen sa pambansang dambana, na-feature sa mga TV. Huwag kayong maiiwan doon. Kailangan lumalim ang ating pagtingin sapagkat ang ating Belen ay may malalim na mensahe para ngayong Pasko. At yun ang diwa ng pagbasa ngayon. Kung paanong si Jose at si Maria sa kalagitnaan ng paghihirap, matutuwa sa pagsilang ni Jesus. Tayo rin at ang ating mga kababayan naghihirap dahil sa nagdaang bagyo, matutuwa rin sa pagsilang ni Jesus. At paaniyaya na sa ating lahat, ngayong darating na Kapaskuhan, isipin ang ating mga kapatid na naghihirap, magbahagi sa kanilang pangangailangan, ibahagi din ang Diyos sa kanilang mga apang araw-araw na buhay na pinagdadaanan. Yun ang mensahe ng ating Belen. Maging maawain upang maibahagi lagi si Kristo sa ating kapwa. Sa banal na misang ito, habang patuloy nating pinararangalan ang Ina ng Diyos, tayo po ay manalangin kay Jesus na tatanggapin mamaya sa komunyon. Sabihin po ninyo, Panginoon, puspusin mo ako ng iyong pag-ibig, upang sa darating na Kapaskuhan at sa bawat araw ng aking buhay, maibahagi ko, ikaw lamang. Mapag-usapan ko, ikaw lamang. Maibahagi ko ang Diyos lamang sa mga taong aking nakakasalamuha bilang mga taong puspos ng iyong pagmamahal. Magsitayo pong lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa puntong ito ng paghahanda natin sa pagdating ng Panginoon, tugunin natin ang paanyaya ng ating mapagpalang Ama na ibukas sa Kanya ang nilalaman ng ating mga puso at ilahad sa Kanya ang ating mga pangangailangan habang ating sinasabi, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagdalaw ng Berheng Maria kay Elizabeth ay matularan ng inang simbahan at sa paggabay ng Espiritu Santo ay may sa katuparan nawa nito ang misyon na madala si Kristo sa puso ng lahat ng nilalang. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang kagalakang idinulot ng Birheng Maria
ay madama sa lahat ng sulok ng daigdig sa kanilang pagtanggap sa pagdating ng Panginoong Tagapagligtas at mamuhay nawa ang sangkatauhan sa kagalakan, pag-asa, pananampalataya at paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang kapayapaan na dadalhin ng sanggol na maghahari sa sanlibutan ay magtamo ng mga taong nasa iba't ibang anyo ng pagdurusa. Bigyan nawa sila ng Diyos ng kaaliwan sa kanilang kalumbayan at karukaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pananampalataya ng Berheng Maria sa kalooban ng Diyos, ang pagmithian nawa nating maghari sa ating sambayanan, upang buong makapaghanda tayo sa walang takdang sandali ng pagdalaw ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang butihin maging panahon nawa ng walang katapusang pagpapala ang paghahanda namin ito sa pagdating ng aming mananakop na siyang namamagitan kasama mo't ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanilinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria
upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak, na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya'y pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya'y pinanabika ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya'y inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang Panginoong Diyos, na makapangyarihan, ang Diyos ng mga hukbo. Lupa't langit ay napupuno ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya
at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ng piging na nagbibigay buhay. Habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko, lalo nawa kaming makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo, na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Tertelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang,
kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Ilan pong mga paalaala, una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bahagi po ng katapatan sa inyo, makikita nyo sa ating screen, ang total collections ang nagdaang linggo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na kagandahang loob para sa pambansang dambana. Nagpapatuloy po ang ating fundraising project para sa isang natatanging gawain ng pambansang dambana ngayong darating na Enero. Sa atin pong mga tindahan ay may mga available na mga Kapio merchandise, t-shirt, coffee mug at mga kalendaryo. Suportahan po natin ang gawain ito ng pambansang dambana. Nagpapatuloy din ang ating mga misa de Gallo at mga simbang gabi. Kayo po ay naway magabayan ng ating mga hanay ng banal na misa ngayong mga darating na araw, pakikiisa sa kapanganakan ng ating tagapagligtas. Makikita nyo rin po itong ating schedule na nakapost sa ating Facebook page. Bukas po, ika-23 ng buwan, araw ng pagpapagaling ng Panginoon. Ang mga oras ng ating healing mass at healing liturgy na may pagpapahid ng langis ay sa alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon. Kayo po at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. May kaunting pagbabago sa ating pang-araw-araw na misa. Pagkatapos po ng alas 4:30 misa, susundan po yan ng alas 7 ng umaga bago ang healing mass ng alas 9 ng umaga. Nais nating pasalamatan ngayong araw na ito ang ating barangay sponsor sa pangunguna ng ating BLC Coordinator Ms. Pilar Malipol at ng kanilang barangay captain ni Mesyo Kailao. Pasalamatan po natin ang mga taga-barangay San Jose. At ngayon po ay maririnig natin ang awitin ng grupo na taon-taong namamasko sa atin. Sila po ay hindi man nakakakita, pero ang kanilang boses ay makapagpaparating sa atin ng tunay na diwa ng Pasko. Ang grupo po ng Batanggenyo Group of Blind Masure ay nariritong muli para handugan tayo ng mga awitin. Hindi man makakita, atin pong ibabahagi sa kanila ang diwa ng Kapaskuhan na kanila namang ibabahagi rin sa atin sa pamamagitan ng kanilang mga awitin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Una sa ating mahal na Panginoon, ang grupo po ng Batanggenyo Group of Blind Masure ay nagpapasalamat unang-una sa ating mahal na Panginoon, sa Santo Father Pio, sa Kurang Paroko ng Father Pio, kay Father Oka Andal, sa nagmisipong pari ngayon kay Father Mark, at sa lahat po na nag-sponsor ng misang ito, lahat po ng parishioner ng Santo Father Pio, ang grupo po namin ay buong pusong bumabati sa inyo ng maligayang Pasko. Handugan po namin kayo ng awiting pamasko. Kampana ng simbahan ay nangigising na, at wari nagsasabi na tayo magsimba. Magising at magbangon tayo magsilagan, at mas
Maraming salamat po sa inyong laging pagtulong sa ating mga kapatid. Mahina man ang kanilang paningin, alam nila kung barya ang nilagay ninyo dahil malakas ang kanilang pandinig. Sa kayo, lagi nating tutulungan ang ating mga kapatid, lalo ngayong Kapaskuhan. Muli palakpakan natin ang ating grupo na naghandog sa ating awitin ngayong umagang ito. Ang ating pong sunod na misa, ngayong alas 7 ng umaga, inaasahan namin inyong pananatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos samang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ng inyong mga nais pabasbasan, isipin ng mga taong nais niyong ipanalangin, at para po sa makanasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin ng mga rosaryo, imahen, dasalan, healing rab, miracle oil at mga healing bundle na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salam. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salam. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salam. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo, lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo para sa maringal na pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos Sama ng bugtong na anak, na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo,
pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patataginawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakila ang lubos magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa, paghandaan ang pagdating ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Isusunod po natin ang pangumagang panalangin.